Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay i-share ko lang sa inyo kung paano magbayad ng kuryente. So, itong i-share ko sa inyo guys ay based on my experience para sa mga first time pa lang na magbabayad ng kuryente or walang idea kung ano yung proseso sa pagbayad ng kuryente. So, yung pagbayad ng kuryente guys ay may dalawang paraan. Pwede kayong magbayad through online, pwede rin sa personal. Pero kung wala kayong alam sa online, mas maganda personal na lang talaga. Especially kung meron kayong mga nakaraang buwan na hindi nyo nabayaran. So, bawat lugar, marami kayong pagbabayaran ng kuryente. Hindi lang isa yung lugar na pwede nating pagbayaran, marami yan. And then, iba-iba din yung proseso, pero mostly ganito lang din talaga, which is ito yung i-share ko sa inyo ngayon. So, ito yung dito sa amin, ayan. So, kung walang pila, pwede na kayong dumiretso sa counter, yung may salamin. Kung walang pila, diretso na kayo dyan. Pero kung may pila, meron silang mga upuan na nilagay dyan, umupo muna tayo at pumila. So, yung iba guys, walang upuan, nakatayo lang talaga kayo. Yung iba naman meron. So, nakadepende lang din. So, ayan. So, kapag kayo na, unang ibibigay nyo ay yung inyong bill. Yung bill ng kuryente. And then, sasabihin ng employee dun sa counter na ganito yung babayaran nyo. For example, ito yung example ng bill. Yung bill yun ng kuryente. Then, sasabihin niya yung babayaran nyo, for example, 1,272.98 ma'am. Ayan din, ibibigay mo na yung pera mo. So, make sure din guys na yung pera mo ay sakto, hindi kulang. Doon pa lang sa bahay, make sure guys na tama yung dala nyong bill. Kasi baka yung madala mong bill ay hindi pala sa buwan na to, baka yung last year pa, diba? So, hassle, sayang yung oras, yung effort at saka yung pamasahin nyo. So, make sure na tama yung bill na dala nyo at yung pera na dala nyo ay sakto. Di bali nang magsobra, wag lang kulang. Ayan, and then, pagkabigay nyo ng pera nyo, ng bayad nyo, wait lang kayo, saglit lang yan guys, walang 5 minutes tapos na. And then, after nyan, bibigay na sa inyo yung inyong bill ng kuryente kasama nung resibo. So, ito yung bill ng kuryente. Ito yung bill ng kuryente nyo and then ito yung resibo. So kapag meron na kayo nitong resibo, yan, patunay yan na nakapagbayad na kayo ng kuryente. So i-stapler nila yung dalawa kasi yan yung patunay na sa buwan na yan, nabayaran nyo na yung kuryente. So, yung ibang pagbabayaran ng kuryente guys, wala silang hinihingi na service fee. So dito sa pinagbayaran namin ng kuryente, merong 10 pesos. Pero okay lang naman yan guys, hindi naman ganoon kalakihan. So 10 pesos. Pero doon sa pinagbabayaran namin ng kuryente guys, wala silang charge ni piso, wala. So nagkataon lang na doon sa walang charge, sobrang mahaba yung pila kaya hindi na kami naghintay doon, hindi na kami pumila doon. Dito na lang kami sa may service na 10 pesos. Pero depende lang to guys. Merong iba walang hinihingi na service fee. Merong namang iba na meron pero maliit lang. Ayan. Then, dito naman guys, malalaman nyo naman kung wala ba kayong mga hindi nabayaran na bill. For example, ito dito sa history. Sa history ng bill dyan sa baba, sa may left side, ewan ko sa ibang lugar kung saan nakalagay, basta nakalagay yan. Kung meron kayong buwan na hindi nabayaran yung inyong tubig, nakalagay yan dyan para alam nyo. So tulad nito, unpaid bills, so walang nakalagay, ibig sabihin wala kaming unpaid na bills. Ibig sabihin, nakakabayad kami every month, kaya walang nakalagay dito. Ito naman yung example ng bill na may nakalagay dyan na unpaid bills. So, may nakalagay dito 2 buwan. Noong September 21, tapos andyan kung magkano yung babayaran nyo sa buwan na yan. Andyan din yung noong October 21, yan, nakalagay din yung babayaran nyo. So, every month kasi, nagbibigay sila ng bill. Every month tayo nagbabayad ng
tubig. Tubig o kuryente guys, ganito yung ano sa amin, bill. Ganito yung bill na binibigay sa amin. Mapatubig man o kuryente. Ayan. And then, kuryente pala to guys. So, ayan guys. So doon, halimbawa meron kayong buwan na halimbawa ngayon, March, tas nung February, yung buwan ng February hindi nyo nabayaran, pwede nyo sabihin doon na ganito, ma'am, yung last month, February, hindi po ako nakabayad, ngayon ko na po siya babayaran. So bali, i-add mo yung babayaran mo ngayon at saka nung last month. Ayan. And then, kapag nabayaran mo na yan, sa susunod na bill, hindi na yan a-appear dito sa unpaid bills. Kasi nga, nabayaran mo na siya. Magiging ganito na siya. Wala nang nakalagay kasi nga, nabayaran mo na siya. So, ganun lang naman guys yung proseso ng pagbayad ng kuryente. So, after yung magbayad ng kuryente, bibigyan kayo ng resibo tulad nito and then, okay na yan guys. Nakapagbayad na kayo ng kuryente. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana kahit paano ay nabigyan ko kayo ng idea tungkol dito nga sa kung paano magbayad ng kuryente sa inyong lugar. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po yung bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. At palaging yung tatandaan guys, meron akong babasahin dito. Nandito ka kasi may purpose ka. Kailangan mong lumaban at maging matapang para sa mga taong umaasa sa iyo. So if things are overwhelming, mag-pause ka muna for a while and recalibrate. Take things one day at a time. So sabi dito guys, kapag yung mga bagay-bagay daw ay kumbaga naguguluhan ka na, yung tipong hindi mo na alam kung ano yung uunahin mong gagawin, mag-pause ka muna guys, stop ka muna and then inhale, exhale, isa-isa lang, dahan-dahan lang, mag-isip ka ng mabuti kung ano nga ba yung dapat mo unahin. Yung uunahin natin guys is yung priority, yung importante na unahin para hindi tayo maguluhan. Sabi dito, take things one day at a time or take things one at a time. So, ayun lamang po. Maraming salamat po sa panonood. God bless!